hinanga bilang pagkakapantay-pantay at natagpuan nila ito. Suntok sa suntok, round sa round, walang bawas o eksepsyon. Lumilitaw ng pagkakapantay-pantay sa ring ay pinakaliteral. At ngayon, mas marami tayong patunay na ang mga esport na panlaban ang pinakatapat na lugar sa mundo. Maligayang pagdating sa lugar kung saan mas matimbang realidad kaysa argumento. Pumasok si Sasha Kitrichenko sa ring na puno ng apoy at galit, sumisigaw ng kumpiyansa, nagpapakitang gilas sa kamera at nangangakong tatalunin si Nikita Litvinkov. Sa unong suntok, napagtanto ni Sasha ang pagkakamali at tinangkang tumakas pero huli na. Walang hiya. Nagpasya si Nikita na hindi sayangin ang pagkakataon at ginamit siya bilang practice manika. Sa huli, nagwagi si Nikita. Naging viral ang sandali bilang halimbawa ng pagsalpok ng sobrang kumpiyansa sa malambig na realidad. Si Sasha ay gumawa ng palabas na hindi niya kayang panindigan. Sa sports, ang ring ang magpapakita ng katotohanan ng mas mabilis kaysa iba. Walang lihitimong kalaban ang babaeng mandirigmang ito para sa exhibition match. Kaya tinanggap niya ang hamon ng isang lasing na lalaking kinuha lang sa kalsada. Nakagulat, nakapagpatama pa ang lasing bago bumagsak. Kahit galing lang siya sa bar, mas nakuha pa niya ang respeto kaysa sa karamihan ng mga komentador online. Hunyo ng 2022, Tampa, Florida. Nag-organisa ang World Class Fight League, 32 ng laban, na maraming naniniwala na hindi dapat pinayagan. Si Gita Figueroa, na may kaunting mixed martial arts training, ay humamon kay Shane Mistreta, isang profesional na mandirigma. Mula sa unang kampana, ginawa ni Shale ang kanyang leksyon sa pagpapalakas ng kababaihan bilang pista ng kababaang loob. Literal na binubugbog siya. At sa huling minuto, tapos na ang pagkakataon ng pagkakapantay-pantay. Naipwesto siya sa kanyang lugar. Napatunayan sa Tampa na mas mahalagang sipag kaysa hashtag at hindi hadlang ang kasarian sa laban. Talagang inakala ng boksinggerang ito na kaya niyang takutin ang kanyang kalaban. Nagharap sina Momo Kose ng Hapon at Un Jung-Hoo ng Timog Korea. Dalawang mandirigma, isang ring at matinding kumpiyansang wala sa lugar. Pero ano nangyari nang tumama ang unang suntok? Lahat ay biglang nagbago. Tinatanggap ko ang matinding bugbog.
Sunod-sunod na kombinasyon, bawat palitan mas malala kaysa sa nauna. Pero dapat kilalanin na hindi siya sumuko. Kahit na tumitindi ang parusa, kahit na nagiging sobrang hindi patas ang scorecards, patuloy pa rin siyang lumaban. Pero sa huli, sapat na yon. Para maiwasan ang mas malalang pinsala, pumasok ang referee para iligtas ang babae. Paalala, ang pananakot ay epektibo lang hanggang mawala ang bisa nito. Pag nagliparan na ang mga guwantes, mahalaga lang kung sino ang tunay na marunong lumaban. Ang South Korean show na Fearless Guys ay sumagot sa viral na tanong, kaya bang talunin ng babae ang lalaki sa mixed martial arts? Pumasok si Ramona, ang mandirigma, sa octagon para harapin si Un Tai-wung, ang manlalaban na nais niyang patunayan sa mga nagdududa. Ang sumunod ay isang maikli, brutal, at napakalinaw na laban. Sa wala pang 3 minuto, kitang-kita ang pagkakaiba. Hirap na siyang ipagtanggol ang sarili sa sunod-sunod na atake ng kalaban. Nang makita ng referee ang panganib, wala na siyang nagawa, kundi itigil ang laban bago pa may mangyaring mas masama. Isa pang viral na pangyayari sa Moscow, ang nagpakita ng isang dambuhalang babae na tinawag na Mamaha, na kilala sa pananakot sa mga mas maliliit na lalaki sa harap ng kamera. Gustong makita ng lahat na makuha niya ang nararapat sa kanya. Sa isang inorganisang laban ng paghihiganti, ipinasok siya ng mga promotor sa hawla ng mixed martial arts kontra sa isang 50 anyos na lalaki. Marupok, kalahati lang ang laki niya at hindi pa mukhang atleta. Sa simula ng laban, kumpiyansa at nagpapakitang gilas ang brutang taga Moscow. Dinodomina ang lalaking tila kabilang sa mas mahinang kasarian. Pero pagdating ng ikatlong round, naningil na ang pagod. Nagbunga ang karanasan at pasensya ng lalaki. Nagsimula siyang makapagpatama ng malilinis na suntok habang bumibigay na ang resistensya ng babae. Sa dulo, iginawad ng matanda ang nararapat na karma sa kanya. Nakuha niyang malaking panalo laban sa aroganteng babae. Bago pa man ang Ultimate Fighting Championship, bago pa man sumikat ang mga viral na laban sa kalsada, bago pa man naging legal ang pag-broadcast ng mga ganitong laban, nariyan na sina Beth Bisi at Joe Hess. Taong 1974 yon. Ang kilusan para sa pagpapalaya ng kababaihan ay nasa kasagsagan. Nagpasya ang mga tagapag-organisa ng Oriental World of Self-Defense na sagutin ang pinakamahalagang tanong. Posible bang matalo ng babae ang lalaki sa full contact martial arts? Si Beth Bisi, na may timbang na 57 kilo, ay umakyat sa ring laban kay Joe Hess, isang kampeon sa martial arts na may timbang na 122 kilo at may taas na isa't 88 sentimetro. Ang akala nilang simpleng palitan ng mga techniques sa pakikipaglaban ay biglang naging kakaibang pangyayari. Sumugod si Bisi, gamit ang lahat ng meron siya laban sa kanyang kalabang
mas malaki kaysa sa kanya. Sa isang iglap, akala ng mga manonood ay nasasaksihan nila ang makasaysayang pangyayari. Pero walang pakialam ang kasarian sa mga galaw. Hindi ito nagbabasa ng mga pahayag. Nang gumanti si Joe Hess, napalipad si Beth Busy. Palabas ng ring dahil sa malakas na sipa ng karate. Ginawa ni Joe Hess ang hiningi ng laban at 50 taon na ang nakalipas, patuloy pa rin nating pinagdedebatehan ang isyung ito. Si Nong Rose, isang transgender na mandirigma ng Muay Thai mula sa Thailand, ay binuo ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagwawagi laban sa mga lalaki sa mga propesyonal na laban ng Muay Thai. Dahil sa teknik at eksaktong galaw niya, nakuha niya ang respeto sa komunidad ng labanan sa Thailand. Pero nang humarap si Rose kay Andrew Kapuro, isang mas malakas at mas may karanasang manlalaban na malinaw na hindi naniniwala sa pagkakapantay-pantay sa loob ng ring, naging ibang-iba ang resulta. Sa simula, mukhang patas ang laban. Maganda ang galaw ni Rose, ipinapakita ang tamang teknika at timing. Pero agad winasak ni Kapuro ang kumpiyansa niya sa lakas at tumpak ng mga suntok. Bawat palitan ay naging mas isang panig. Habang dinudurog siya ng lalaki gamit ang malalakas na suntok, na paulit-ulit siyang napabagsak sa lona. Sa ikalawang round, si Rose ay brutal na pinahiga sa lona. Eksakto kung saan siya nararapat. Tinapos ang anumang ilusyon ng pagkakapantay-pantay sa ring na yon. Winatigin ng referee ang laban bago ang huling kampana at ibinigay kay Kapuro ang matinding panalo. Malinaw na walang awa sa laban na yon. Si Lucia Rijker ay kinilalang pinakamapanganib na babae sa combat sports na may suntok na mas malakas pa sa maraming lalaki. Hindi siya natalo sa boxing at kickboxing. Isang tunay na tagapangguna na tinawag na Lady Tyson dahil sa kanyang lubos na paghahari. Dinala ni Rijker ang kanyang alamat ng masyadong malayo. May gusto siyang patunayang mas malaki. Gusto niya lumaban-laban sa isang lalaki. Sa laban ng magkaibang kasarian, nakaharap niya si Somchai Jaidi, mandirigmang may higit 30 profesional na laban. Sa unang round, matatag si Rijker gamit ang elite na teknik at mahusay na footwork. Sa kalagitnaan ng ikalawang round, lumitaw na ang pisikal na realidad. Malinis na kanang suntok ni JD ang napabagsak kay Rijker.
Hindi ito dahil sa kakulangan ng teknik o tapang. Ito ay biyolohiya na humaharap sa realidad sa pinakadirektang paraan. Sa isang kakaibang laban ng mixed martial arts, dalawang Romanian influencers na sina Roxana Tutu at Betty Shore ang nagpasyang hamunin ng isang lalaki sa laban ng dalawa laban sa isa. Tingnan natin kung ano ang kinahinatnan ng kanilang matalinong desisyon. Mula sa unang mga segundo, ginamit ni Perverso ang kanyang laki at lakas para ilagay ang mga babae sa tamang lugar nila. Kahit na dehado siya sa bilang, siya pa rin ang kumontrol sa ritmo at posisyon sa buong laban. Kahit nagtulungan ang dalawang babae sa pag-atake, hindi pa rin nila nalampasan ang pisikal na pagkakaiba ng lalaki at babae. Nanalo ang isang lalaki sa laban ng mixed martial arts na 2 laban 1. Sa huli, nagdiwang si Perverso habang parehong hinihingal ang dalawang influencer. Hindi maintindihan ang nangyari. Sa harap ng mga kasamaan sa hukbo, isang babaeng nagpakilalang malakas ang humamon sa lalaking mandirigma para patunayang kaya rin ng babae ang lakas ng lalaki. Isang jab lang ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang kumpiyansa. Sa ilang segundo, nanahig ang technical na husay at kontrol ng lalaki sa laban, kaya wala siyang nagawa. Nagmula sa tapang, nauwi ito sa masakit na leksyon ng realidad. Pantay ang simula ng laban, parehong gusto magpakitang gilas. Goal! Hindi makapaniwala ang mga manonood habang unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa sa bawat suntok. Isang huling malinis na tama nagpatumba sa kanya. Tinapos agad ang laban at iniwan siyang napahiya sa harap ng lahat. Hindi komportableng leksyon ito na itinuro sa harap ng marami. Kung may isang pangalan na mas nagbahagi sa mundo ng mixed martial arts, yun ay si Fallon Fox. Isang lalaking nag-transition bilang babae at sumali sa women's mixed martial arts para patunayan ang isang punto. Nagulat ang mga tagahanga hindi lang sa kanyang pagdating, kundi pati sa matinding pagdumina niya pagkatapos. Dahil sa mga pisikal na katangiang di matapatan ng kalaban, winasak ni Fox ang women's division at sunod-sunod ang finals. Marami ang nagakusa sa kanya na gusto lang niyang manakit ng mga babae habang nagtatago sa likod ng batas. Sumiklab ang kontrobersya noong 2014 nang makasama ni Fox si Tanika Brent sa cage. Tumagal lang ng 39 na segundo ang laban. Nagpakawala si Fox ng malalakas na tuhod na nagresulta kay Brent sa concussion at bali ng bungo. Isang paalala ng pisikal na agwat na kahit anong regulasyon ay di kayang burahin. Itong bundok ng kalamnan ay si Gabby Garcia, isang powerhouse mula Brazil sa Jiu-Jitsu, may taas na 188 cm at higit sa 100 kilo at maraming beses na naging kampiyon sa mundo. Hinamon niya si Craig Jones, isa sa pinakamagaling sa submission, dahil naniniwala siyang kaya niyang talunin kahit sinong haharang sa kanya. Bagong laban, pinangunahan ng babaeng alpha si Jones sa arm wrestling at tinukso siya sa kamera, kaya naniwala ang mga tao na kaya niyang manalo. Pero pag-umpisa ng laban, agad pinakita ni Jones ang galing at napasuko niya ito nang mas mabilis pa sa pag-flex ng kanyang mga braso.
Nabaliw ang mga tao at malinaw ang aral. Kahit ang pinakamalakas na babae sa mundo ay hindi kayang talunin ang kalikasan o makatakas sa likod na choke ni Craig Jones. Babae man o lalaki, kapag militar ka, dapat kang lumaban para mapanatili ang liksi. Ang sundalong ito ay pinaharap sa isang lalaki, ngunit di niya alam kailan naatras. Kapansin-pansin ang kanyang kumpiyansa. Sa 5 segundo, parang naniwala talaga siya. Sa huli, nanaig ang realidad at masama ang naging wakas niya. Lumabas siyang may bali ang kamay, pero kusa siyang sumali bilang adult. Ang babaeng ito, sobrang kumpiyansa. Akala niya matatalo niya ang lalaki sa ring. Ang pangalan niya ay Joanie Laurer, mas kilala ng mga tagahanga ng wrestling bilang China. Nagdesisyon siyang palitan ang palabas ng totoong boxing at hinamon si Joey Buttafuoco. Iniisip na isa lang itong lalaking wala sa kondisyon na laging nanonood ng TV at umiinom ng beer. Akala niya madali lang ang pagpapakita ng lakas. Nagdarasal ako sa Diyos na sana may protektor si Joey Buttafuoco. Malaking pagkakamali at ang sumunod ay malayo sa inaasahan. Pagpatulog pa lang ng kampana, agresibo nang sumugod si Joey. Hindi tulad ng clumsy na kalaban sa reality show, kundi parang matagal nang nag-abang para bigyan ng leksyon ang empowered na reyna. Nailigtas ng kampana si Joanie, hilo at naguguluhan habang naghahanap ng sagot sa sulok. Matapos ang mabilis na payo mula sa koponan, bumalik siya sa ring pero nawala agad ang plano na muling umatake si Joey. Sa ikatlong round, isang malinis na suntok mula sa desperadong lalaking may bahay na ito ang gumising sa halimaw sa kanyang kalaban. At ang nagpakilalang reyna ng ring ay nauwi sa paghingi ng awa.